Nagpaputok mga kapatid ang Iranian Revolutionary Guards o IRGC mula sa two gunboats nito laban sa mga barko at tanker na dumadaan sa Strait of Hormuz na lumabag sa naging kasunduan ng Iran at Estados Unidos. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mainit na balita ngayon mga tol dahil mukhang wala tayong aasahang deal o negosasyon mula sa Amerika at saka sa Iran matapos nga i-anunsyo ng Iran na nireject na nila o nire-reject na nila. Ayan o, ayon dito sa mga posts, ayon dito sa mga balita, Iran rejects participating in a second round of peace talks with the United States. So dahil dyan mga tol, ay mukhang wala tayong aasahan ngayon na deal. At nagbanta nga dito si US President Donald Trump na no more nice guy. Ngayon, ito ulat sa report mga tol. No? Nagpaputok daw ang Iran ng kanilang mga barel dito sa two gunboats, dito sa dalawang tanker sa Strait of Hormuz. Alamin natin yung buong ulat na to mula rito sa UNTV News. Navy, motor tanker Sanmar Herald, Sepa Navy, you get me clearance to go. Ano, you get me clearance to go, no? Binigyan niyo naman kami ng clearance, sabing ganun. Iniulat ng United Kingdom Maritime Operations Center at Ministry of External Affairs ng India na nagpaputok ang dalawang Iranian gunboats laban sa isang oil tanker at dalawang barko mula sa India habang dumaraan ito sa Strait of Hormuz. So India, India ang pinaputukan, kaya pala ganun yung yung accent. Sa kabila ng insidente, nakumpirma na ligtas ang tanker at ang mga tripulanting lulan ng mga barko. Dahil sa insidente, agad na nagpahayag ng matinding pag-aalala ang India kung saan nagpulong sina Indian Ambassador to Iran Muhammad Fatali at Indian Foreign Secretary Vikram Misri para sa isang diplomatic talks. Napilitan namang umatras ang ilang sasakyang dagat sa Strait of Hormuz, kabilang ng isang supertanker na may dalang milyon-milyong bariles na langis mula sa Iraq. Kasunod nito, muling naghigpit ang Iran sa Strait of Hormuz at ibinalik ang mahigpit na control matapos bawiin ang naunang pagpayag na makadaan ang limitadong bilang ng mga barko. So eto na nga, 'di ba? Wednesday mga tol matatapos ang ceasefire ng Amerika at saka ng Iran. So matapos ang ceasefire na 'yon, parang nag-ano lang sila eh. Alam mo 'yung sa boxing, 'di ba? May round by round tapos pag tunog ng bell, eto na 'yung pagkakataon mo para makaupo ka muna dun sa counter mo, doon sa ang tawag dito. Basta doon sa pwesto mo, tapos makakapagpahinga ka kahit saglit. Etong ceasefire na to parang lang din yan eh, pahinga sa kanila. Tapos pagkakataon para makapag-load, pagkakataon para makapag-ready ulit bago sumabak na naman. So parang ganun ang nakikita natin mga tol na naging papel nitong ceasefire na to. Bagamat para sa buong mundo is maganda yung ceasefire na yun, pero para sa kanila mga tol, opportunity yun para sa susunod na round ng ang bakbakan nila. Tatandaan natin mga tol akala natin is magkakaroon na talaga ng totally pag-end o pagwawakas nitong gera kasi yun din naman ang ina-announce ni Donald Trump, malapit na matapos ang gera, ganyan-ganyan. Ang Iran nakakausap na, nagkakaroon na ng kasunduan, di ba? Ganon din ang sinasabi ng Iran. Meron na daw talaga silang pag-uusap sa Amerika. Nag-usap na nga sila sa Islamabad eh. Pero eto ngayon mga tol, ang nakikita nating mukhang mangyayari na naman. Lalo na nagbabala yung isa sa mga official ng IRGC. May mga panibago silang missile na bagong gawa lang daw nitong April to May. Yun ang gagamitin nila kapag nag-resume daw etong gera na to. Ako po. Iginiit ng Iran na ang hakbang ay bunga ng umano'y paglabag ng Estados Unidos sa kasunduan at patuloy na pagpapatupad ng blockade sa dagat. Nagbabala rin ng Tehran na posible nilang tuluyang isara ang Strait of Hormuz kung magpapatuloy ang tensyon at pagharang sa mga barko mula sa kanilang mga pantalan. Sa panig ng Estados Unidos, sinabi ng US Central Command na nasa 21 barko na ang kanilang pinabalik mula sa nasabing ruta bilang bahagi ng blockade. Samantala, iginiit ni US President Donald Trump na malapit na ang isang malawakang kasunduang pangkapayapaan sa Iran.
Ngunit Wala, mukhang hindi na matutuloy yan. tinanggi ito ng Tehran lalo na sa isyu ng enriched uranium na nananatiling pangunahing hadlang sa negosasyon. Patuloy naman ang babala ng Israel na hindi pa tapos ang operasyon nito laban sa Hezbollah habang nananatiling handa ang grupo na tumugon sa anumang bagong pag-atake. So eto nga mula rin sa report ng UNTV mga tol, kasi ito yung post ni US President Trump, no more Mr. Nice Guy. No? Eto, panoorin natin itong report na to. More Mr. Nice Guy. Ito ang mariing banta ni US President Donald Trump laban sa Iran matapos niya itong akusahan ng paglabag sa umiiral na tigil putukan. Ayon kay Trump, hindi katanggap-tanggap ang pagpapaputok ng Iran sa mga sasakyang pandagat at dumadaan sa Strait of Hormuz. Hindi nga na- Binigyang diin din ng Pangulo Hindi nga nabanggit ni Trump dito sa post niya na barko ng India. Dalawang barko lang naman sabi dun sa balita. Pero dito sa post ni Trump, many of them were aimed at French ship, no? And a freighter from the United Kingdom. Hindi nga nabanggit dito yung India kasi dito sa isang balita, ito, Indian ship yung pinaputokan dito mga tol. Pero dito sa post ni Trump is wala namang nabanggit na Indian ship. ng hakbang ng Iran ay lalo lamang nagpapasama sa kanilang sitwasyon sa gitna ng umiiral na blockade. Ayon pa sa kanya, bagamat inihayag ng Iran na isinara nito ang strait, nananatili namang epektibo ang blockade ng United States na siyang naglilimita sa daluyan ng mga barko. So sabi nga ni Trump, hindi naman daw sila apektado diyan kung isasara ng Iran ang Strait of Hormuz Sabi kasing gano'n ni Iran ng Amerika o ni Trump. Eto, sabing gano'n the United States loses nothing, no? Wala naman daw nawala sa kanila. In fact, many ships are headed right now to the US. At sa kabila nga daw ng pagsasara ng Strait of Hormuz, marami daw mga barko ngayon ang papunta na sa Amerika, sa Texas, sa Louisiana, sa Alaska para doon kumuha ng langis. No, compliments of the IRGC. Always wanting to be the tough guy. We're offering a very fair and reasonable deal. And I hope they take it because if they don't, the United States is going to knock out every single power plant and every single bridge in Iran. No more Mr. Nice Guy. Sabing ganon ni Trump. Tuloy natin tong balita. Wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. They can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. Iginiit din ni Trump na malaki ang lugi ng Iran sa pagkakasara ng nasabing ruta na umaabot umano sa humigit kumulang $500 million kada araw, habang hindi naman aniya naaapektuhan ang US. Katunayan ay may mga barko pa umano na patungo sa mga daungan ng Amerika tulad ng Texas, Louisiana at Alaska upang doon kumuha ng supply. Kasabay nito, inihayag ni Trump na papunta na sa Islamabad, Pakistan ang kanyang mga kinatawan upang ipagpatuloy ang negosasyon sa Iran. Ngunit nilinaw niya na may kasamang matinding babala ang mga alok ng Amerika. Ayon sa Pangulo, kung hindi papayag ang Iran sa kasunduan, handa ang US na targetin ang mga kritikal na infrastruktura ng bansa, kabilang sa mga posibleng tamaan ng mga power plant at mga tulay na mahalaga sa ekonomiya at operasyon ng Iran. So ngayon mga tol, time is clicking out. Etong mga balitang ito mga tol ay mukhang patungo na nga doon sa mga banta ni Trump kung itutuloy ni Trump yon. Syempre, hindi natin alam kasi sa loob ng 24 hours to 48 hours maraming pwedeng magbago. And I hope mga tol may magbago. Matapos nga sabihin ng Iran, ayan, ayon na rin dito sa Forbes breaking news, Iran rejects Trump's peace talks contradicting US claims. So ano pang aasahang negosasyon kung hindi na nga pupunta ang Iran doon, di ba? Alangan nang makipagnegosasyon ang Amerika sa sarili nila. Which is yun din yung ginagamit na pang-asar ngayon sa Amerika, di ba? Sabi pa rito sa ibang balita, Iran rejects participating in a second round. Ibig sabihin, hindi sila pupunta doon sa Islamabad. So kahit pumunta doon yung mga delegado ng Amerika, is wala na ring mangyayari kung hindi naman darating ang Iran. Wala talagang mangyayaring negosasyon. Ngayon, ang sabing ganon ni Trump, babalikan ko lang ulit yung itong post niya. Sabi niya ganon,
If they don't, the United States is going to knock out every single power plant and every single bridge in Iran. No more Mr. Nice Guy. So maghanda-handa ulit yung mga Gulf countries pagkat sila na naman talaga ang babalikan dito ng Iran. Malamang sa malamang. Kasi nga hindi naman naabot yung missile ng Iran sa Amerika. Kaya nga malakas ang loob din mga tol. Ito to be fair lang kaya isa rin sa dahilan kung ba't malakas ang loob ng Amerika makipagbakbakan dito sa Iran. Kasi bukod nga hindi naman sila nakikinabang doon sa Strait of Hormuz dahil mayroon silang sariling mayroon silang sariling oil supply No? Isa pa mga tol, hindi kasi abot sa American soil yung mga missile ng Iran. So hindi sila talaga apektado doon mga tol. Hindi mangangamba yung mga citizen ng Amerika doon sa mga lumilipad na missile. So sino ang maapektuhan? Eto mga bansa na nakapalibot dito sa Iran, yung abot ng range ng mga missile ng Iran. Yan yung pinaka number 1 apektado. Pangalawa, syempre apektado yung buong mundo. Dito rin maaapektuhan ngayon ng USA sa pressure ng buong mundo para wakasan yung gera dito sa Middle East. Ano masasabi ninyo tungkol dito mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo sa ibaba. Maraming salamat hanggang sa muli. Ako nga pala si Shovel D. Peace out.